at ako ay natutuwa at nabigyan ng solusyon ng ating Pangulong BBM ang matagal ng hinaing na inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Salamat naman ng tatupad. Alam mo, nung panahon na yon, ang sindakatwiran nila walang pondo. Dito ko na isip-isip, pag ayaw pala may dahilan. Pagka gusto, may paraan. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. This further is Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga, Gretchen, at sa ating televiewers. Magandang umaga po. Una-una, kayo po ang talagang pamilyar dito sa mga computation ng pensyon, lalong-lalo na para sa ating mga senior citizens. Kayo po ba ay masaya dito po sa 10% increase for retirement and disability pensioners, but at 5% naman po dun sa survivor pensioners? Tayo, napakasaya natin. Kasi alam mo, 2020 pa, ay pinapakiusap na natin sa nakaraang administrasyon na magbigay ng, kasi nakako sila ng 2,000 increase. Now, naibigay yung 1,000 at yung second tranche na 1,000 ay hindi naibigay. Noong 2020 pa tayo nananawagan sa nakaraang administrasyon, sa presidente ng SSS, at ako ay natutuwa at nabigyan ng solusyon ng ating Pangulong BBM ang matagal ng hinaing na inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Salamat naman ng tatupad. Alam mo, nung panahon na yon, ang sindakatwiran nila walang pondo. Dito ko na isip-isip, pag ayaw pala may dahilan. Pagka gusto, may paraan. At ito, natutuwa ko, nagawa ng paraan ng ating Pangulong BBM na magkaroon ng increase ang pension ng ating mga SSS pensioners. Malaking bagay yan, lalo na ngayon. Ang hirap ng buhay, mataas ang bilihin. At least, nabawasan yung kanilang financial, yung tulong na financial ay nabawasan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Pangulo na binigyan niya, sabi ko nga, binigyan niya ng patuparan ang matagal na inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Oo, yun nga po, no, parang kung makikita niyo po, ang pinakamalaking bagay at balita po talaga dito ay mangyayari itong increase na ito without raising contributions. Kaya yun nga po parang, tama. Bakit ngayon lang? Alam mo, noong April, sumulat na uli ako rin sa CEO ng SSX, si Mr. Robert Joseph Declaro. At pinalo up ko na naman yan. Hindi ko naman sinasabi na dahil sa aking sulat ay inaksyonan nila. Nagkataon lamang siguro, pero yun nga, lumalabas kasi sa datos ng SSS, noong 2023 ay meron silang net income na 83 billion at inaasahan na nito nga ng 2024 ay magiging 140 billion. At sa financial standing na yan, ay ine-expect natin ng SSS na ang fund life ng SSS ay aabot ng 25 sa taong 2053. Hindi ka mukha nung nakaraang administrasyon, ang kinakatwiran, hindi raw maibigay kasi pag ibinigay 1,000 na hinihiling, ay mababawasan ng 7 years fund life ang SSS. Kaya hindi pala, kaya sabi ko nga, pag may pagka gusto,
may paraan at yan na, nagawa ng paraan na ating Pangulong BBM. Maraming salamat sa kanya. Oho, ito sabi nga po ng SSS, speaking of reducing the fund life of the insurance organization, this time it will only do so by 4 years. Malaki po yung kung kukumpitin niyo po, after 3 years, pensions will have increased by approximately 33% for retirement and disability pensioners, 16% naman for death and survivor pensioners. Tama. Mm-hmm. Okay, this is good so, news. Malaki rin sa hinihingi namin na sana yung 1,000 second tranche na pinangako ay yun lang aming hinihiling eh. Pero mas higit pa sa 1,000 itong binibigay sa loob ng 3 taon. Medyo lugi lang eh, kaya hindi naman lugi. Yun nasa pinakamababa na pensioner na tumatanggap ng 2,000 ay magiging 2,000, more or less yata 2,900. Pero okay na rin yun. Wait, Congressman, what do you think spelled the difference here? I mean, kung yun nga po, noong 2020, nahirapan po silang ibigay yung 2,000 ng buo. Ngayon, this time around, they are giving more than 2,000 pesos, almost 3,000 increase. Ano po kaya yung nagbago at nagawa po ito sa inyong palagay? Well, parang tumaas ang net income dahil marami siguro ng contributions at yung mga investment siguro ng SSS ay kumikita. Actually, maraming investment ng SSS. Hindi lang naman sila umaasa ron sa contribution ng ating mga members. So, maganda pamamahala ngayon ng SSS. Kasi akala ko nga, wala namang mangyayari sa ating panawagan. Pero sa gumanda ang financial standing ng SSS, kaya siguro naibigay nila itong increase na to. Good financial standing, if you cut that short, no? So sa ngayon po ay meron po tayong 3.8 million pensioners, 2.6 million retirement and disability, 1.2 naman po dun sa survivor pensioners. Sa inyo pong sa mga constituent niyo po, no, ano po ang madalas na hinaing tong mga senior citizen po natin, lalong-lalo na tungkol dito sa SSS, pati na rin po sa PhilHealth, at tungkol sa kanilang kalagayan. Can you give us, parang konting sa situationer kung kamusta na po yung mga senior citizen po natin? Actually, alam mo, isa lang naman ang kanilang problema. Alam mo na, financial. Meron kasing mga senior citizens na umaasa lamang doon sa kanilang pensyon. Ang liit, hindi naman kultura nating mga Pilipino na kahit na tayo retirado na, gusto pa rin natin kumita. Dahil hindi nga sapat yung ating tinatanggap na pensyon. So, yun nga, yun ang makakadalasang hinaing financial. Sa taas ng bilihin, at hindi naman namumuhay ng komportable ang mga Pilipino pagka nagretiro na. So, oo, yung hindi sila mabubuhay dun po sa nakaraang pensyon. Kung kayo po ay masusunod, okay na po ba ito? Yung 7,000, 6,600 for 8, will you ask for another round of increase or sa ngayon okay na po ito? So, hindi. Sa ngayon, maganda yan. Sabi ko nga kanina, ang hinihingi lang namin, yung natitira 1,000 na pangako. Pero higit this is more than what is requested. Siguro, after mga ilang taon, pwede natin yung magkaroon ng amendment muli. Mananawagan ulit tayo sa SSS na kung maaari, ay magbigay ulit ng increase. Yan siguro ay depende sa, yung pinabi ko kanina, yung financial standing ng SSS. Kasi hindi naman natin sila pwedeng persahin kung makaka-epekto naman sa fund life ng SSS. Okay. Congressman, kayo po ay na-re-elect for another term. What is your plan now? Ano po pong mga ihahain po natin sa Kamara? Actually, naihain ko na yung siyam na House bills na naiakyat ko sa Senado noong nakaraang 19th Congress. At pinupus natin yung universal pension
na kung kung magiging batas ay magbibigay ng buwan ng pensyon sa mga senior citizens sa lahat na po. Universal, ibig sabihin, wala na pong mahirap, walang mayaman. Wala nang malakas, hindi na palakasan sa gobyerno. Lahat po ng senior citizens ay makakatanggap. Kasi ngayon, ang umiiral na batas yung social pension for indigent senior citizen na para lamang po sa mahihirap. Ang naging problema, maganda po yung ating batas, pero ang problema, yung masama po yung implementation. Bakit kanyo? Meron dito ay para sa mga mahihirap. Pero pag malakas ka sa nag-evaluate, kahit meron kang kaya, ay nasasama ka. Yun po yung ating iniiwasan. Huwag namang mangyari. Yun nga, ipinail natin yung ating universal pension para lahat na ng senior citizen ay makatanggap na ng buwan ng pensyon. Isa sa ipinail natin, naiyakyat ko rin to sa Senado, yung Geriatric Act na magpapatayo po tayo ng mga hospital, regional, sa bawat rehiyon, ng geriatric hospital. Ito pong geriatric hospital ay exclusive po sa lahat ng mga senior citizens. Hindi na natin kailangan pumila sa mga hospital. Ito po yung talagang hospital para sa senior citizens. Marami po tayong ipinail. Kasama po riyan yung Scholar ng Bayan na kung saan ang ating mga estudyante ay pwede na mag-aral. At ang pondo po nito ay manggagaling sa local government. Alam po kasi, dati akong city assessor. Kaya meron tayong 1% tax sa real property tax. May income tayo ron. At yan, ay kukuha tayo, sa aking panukala, ay kukuha tayo ng 30% para po sa scholarship program ng ating mga estudyante na mga mahihirap pero deserving. Ang problema kasi sa atin, mayroon tayong mga mahihirap na gustong-gustong makatapos ng kolehiyo. Pero sa kakapusan ng pondo, ng pera, ng kabuhayan, ay hindi nila naipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. At sa ilalim ng aking panukala, yung mga mahihirap at karapat-dapat na mag-aaral, makatapos ng kolehiyo, ay makatapos ng pag-aaral upang makamabigyan sila ng magandang kinabukasan. At ito ay hindi naman magpapasukan ng politika dahil meron tayong local selection committee na kinabibilangan ng religious group, schools division, society group at iba-iba pang sektor, iba-ibang organisasyon, stakeholders, para mapag-aralang mabuti kung sino ba talaga yung karapat-dapat na bigyan itong ating scholarship program nito. Napakarami, libo-libong estudyante ang aking nasisiguro ko na makikinabang dito sa ating panukalang batas na to. At sana ito'y matupad natin, maisabatas ngayong 28th Congress para mabawasan ang literacy problem ng ating bansa. Oo. Ano pong levels po ito? All levels po ba? Or No. College. College. Tertiary education. Oo. Hindi ba parang meron na po tayo niyan yung tuition, may scholarship na po tayo na isa batas, di po ba? Yung Free Tertiary Education Act. Wala po pong ito kasi ang pondo kasi nito ay manggagaling sa lokal, sa LGU. Nabanggit ko kanina, ito ay manggagaling dun sa nakukolekta na sa real property tax o yung amilyar na tinatawag. 1% lalakihan po kasi yan kung sakasakali. Ay Special Education Fund. Ang nangyayari po, binibili lang textbook. Kung minsan, kung may pondo, pinapagawa ng mga school building. Pero nakikita ko mas maganda kung bibigyan natin
ng pansin, mapag-aaral yung mga poor and deserving students para po makatapos ng kolehiyo. Para naman makaahon sila sa kahirapan, Yes. magbago ang kanilang buhay. Okay, congratulations po. Dito po sa pension increase ng SSS, we hope to see more developments like that coming our way. Maraming salamat sa Thank inyong you. oras. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!